Naiiyak na siya. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ngayon nga po ay pupuntahan natin si Mutya muna, yung ating uunahin. Pero ngayong araw po ay sisikapin natin na makausap yung lahat ng mga estudyante nating nakausap mula dito sa Pinagbayanan, Mindoro. Doon po sa mga nakaraan na vlog, nabanggit ko po sa inyo na meron tayong mga balita para sa kanila. At yan po ang isi-share namin sa inyo ngayong araw. Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayon nga po ay kasama natin si Mutya. Binalikan natin siya makalipas ang halos isang linggo, no? Isang linggo nanggaling kami dito. Kasama ko yung si Pugong. Tama ba? Hindi ko na po matanda. Hindi matandaan. Pero kailan lang yon. So, yun yung time na nagbigay din siya ng cash para kay Mutya. At ganun din yung binigay natin na 2,000 pesos na galing naman kay Tita Moscow. So, nung pagpunta dito kasi ni Pugong, 'di ba? Ano ang sabi niya para saan yung kanyang ibinigay para sa iyo? Para daw po sa yung pamilya po ng yung gamit po sa school. Mm. O pwede din na po pamilya po ang gamit po sa bahay. Mm. So, nakabili ka na ba ng gamit mo sa school? Hindi ba po tinabilang po ng mama yung pera? Itinabilang muna. Okay. Pero kailan ka bibili ng gamit mo sa school? Siguro po malapit na ang pasukan. Pag malapit ang pasukan. Sige. Ganito ha. Dapat sa susunod kong balik, makabili ka na ng gamit sa school. Okay? Kasi pag palapit ng palapit yung pasukan, saka ka lang bibili, pamahal na ng pamahal yung gamit sa school. 'Di ba? So, since meron ka naman ng pambili, ang advice ko sa iyo ay bumili ka na. Ha? Para sa susunod na balik ko, titingnan ko yung iyong mga biniling gamit sa school. Okay? Dahil yun ang usapan ninyo ni Pugong nung nakaraan. 'Di ba? Sabi niya, dapat pagbalik ko ay nakabili ka na ng gamit sa school. Okay? Sige. So, yun po yung gagawin natin. Sa susunod ay dapat makabili na si Mutya ng kanyang gamit sa school. So, ngayon mabakasyon, dito ka lamang muna sa bahay. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito lang po sa bahay. Dito lang sa bahay. Tumutulong ka sa gawain sa bahay? Sino ang nagluluto? Ako po Ikaw, nagluluto ka, tumutulong ka sa mga magulang mo. Mabuti yan. Si Mutya po kasi ay grade 9 pa lamang sa pasukan, ano? Tama. So, grade 9 pa lamang po si Mutya sa pasukan. Ngayon, dito ka pa rin mag-aaral, di ba? Dito ka pa rin sa Pinagbayanan mag-aaral. Hindi ko alam. Kasi po may nakuha po sa akin doon sa Paluan. Hindi ko po alam kung papayag po mama. May nakuha sa iyo doon sa Paluan. Bakit kinukuha ka doon? Para na po may kasama daw po siya. Doon na din na po mag-aaral. Doon ka na mag-aaral. Pero gusto mo bang doon mag-aral? Hindi ba nung nakaraan nandoon ka tapos umuwi ka din dito kasi naiinip ka? So, paano yun? Parang mas gusto po dito. Mas gusto mo dito? Okay. Kasi kung doon, siguro ang iniisip ni nanay mo kung may magsusuporta naman sa iyo para makapag-aral ka ba? Ganon? Kaya doon. Pero kung dito, nahihirapan ba sila nanay at tatay na na pag-aralin ka? Meron din po siguro. Okay. Nitong mga nakaraang araw ba, kumusta ang inyong pagkain? Okay lang po Okay naman. Pinamili din po yung bigas, yung binigay po. Bumili kayo ng bigas. So, nitong mga nakaraan, hindi naman kayo kumain ng balinghoy? Hindi po. Okay, mabuti naman. So, yun. Kaya po natin tinatanong yung kung bakit kailangan niyang aral dun sa Paluan. Kasi may kumukuha. So, ibig sabihin po noon, si Mutya ay makikipanirahan sa bahay ng iba
And kapalit po noon ay syempre kailangan niyang maging kasama sa bahay. Syempre, kailangan mo magtrabaho din sa bahay. At kapalit po noon ay yung pagpapaaral naman sa kanya noong kanyang titirahan. Pero nung nakaraan po kasi nung nakausap po natin, unang nating nakausap si Mutya, nangyari na po yun dati, na doon siya sa paluan, and then nainip po siya, kaya po siya ay bumalik po dito sa Pinagbayanan. Ngayon, ayaw naman natin na mangyari yun, kasi gaya nga ng sabi niya, kung siya ang tatanungin, kung siya ang papapiliin, mas gusto niya na dito siya mag-aral. Ngayon, kung meron bang susuporta sa iyo sa iyong pag-aaral dito sa Pinagbayanan, ibig sabihin, merong magbibigay ng allowance mo para sa iyong araw-araw na pagpasok o yung sa mga gastusin. Tingin mo ba ikaw ay papayag ba si nanay mo na dito ka na mag-aral? Siyempre po. Okay. Kasi mahirap mawalay sa no? Sa pamilya, no? Ano ba yung naranasan mo dati nung kung bakit ka bumalik dito? Kasi lagi po mag-isa doon sa bahay. Tapos lagi po, teacher po kasi, tinirang ko po doon. Sa Mamara po siya nagtuturo. Minsan po lalim na rin pong gabi, hindi pa po nakakauwi. Tapos yung asawa niya po, nagtatrabaho po doon sa Mamburay. So parang lagi ka naiiwanan na mag-isa. Oo. Pero okay naman ang pakikitungo nila sa iyo. Siguro dahil masipag ka naman sa bahay. Pero yung pag-aaral mo doon, kumusta naman yung naging pag-aaral mo doon? Okay naman po. Okay naman. Nakakasabay ka naman doon sa mga kaklase mo. Okay. So, yun po yung sitwasyon sa kasalukuyan ni Mutya. Pero dahil ngayong araw nga po, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito ay meron po tayong ibibigay dito sa kay Mutya. At isa pa ay meron po tayong magandang balita para sa kanya na tungkol po ito sa kanyang pag-aaral. Ayun. So, yun po yung purpose ng ating pagbisita agad-agad dahil gusto po nating ibahagi sa kay Mutya yung good news na meron po tayong dala-dala ngayong araw. Pero ngayon po ay may ibibigay muna tayo sa kay Mutya. Ito po ay pinabibigay ni Tita Olive Juicy na nanggaling po sa Batangas. So, kunin lang natin sandali. Ayan, yung isa yung kulay yellow. Ay, kulay pink pala to. Ito. Ayan. Ayan. So, ito po ay pinapabigay ni Tita Olive Juicy. I think ito po ay bag. So, pwede mo itong gamitin sa iyong pagpasok siguro pagka yung kukunti lang yung dala mo. Pang extra dun sa kung ano yung bag na ginagamit mo. Ngayon ba, may bag ka na? Wala pa? Siguro yun na lang po ang ginagamit ko pinakataan. Yung ginagamit mo nung nakaraan, okay pa ba yun? Hindi ka ba taon-taon bumibili ng bagong bag? Iniingatan ko naman po yung mga gamit. Okay pa naman po yung bag. Okay pa naman yung bag. Wow. Actually, si Mutya po, natandaan ko, nung nagbabrowse po ako ng mga previous videos ko nung nakaraan na namigay tayo ng tsinelas. Nakita ko si Mutya doon. Nandoon ka pala nung namigay kami ng tsinelas, no? Tanda mo pa ba yan? Ayun, nandun siya. Tapos, ang very neat nung itsura niya. Napakalinis nung kanyang damit. Tapos, maayos yung kanyang palda. Tapos, very neat talaga ng itsura niya. Sabi ko, nakita ko na pala to si Mutya dati. Hindi ko lang parang, dahil hindi naman po yun yung purpose ng pagbisita. Kumbaga, kaya hindi ko siya na pagtuunan ng pansin noon. So, yan. Sa ngayon, ito muna, ibigyan natin. Ito ay galing kay Tita Olive Juicy. Ayan. So, ano ang gusto mong sabihin kay Tita Olive? Maraming salamat po, Tita Olive Juicy. Kasi po, malaking tulong na po sa amin to. Tapos, pwede po extra pong gamitin. Tapos, maraming salamat po. More blessing to come you po. Thank you. Ayan. Pero, hindi pa dyan natatapos yung good news ko para sa iyo. Okay? So, dahil ito pong si Mutya, ngayon, na-confirm na po natin. Actually, nung kinausap po siya ni Pugong last week, nasabi na rin po ito sa akin ni Tita Moscow.
Pero nung time na yon hindi ko pa po pwedeng i-announce, kumbaga, kasi nga hindi pa naman na-finalize ni PJ yung tungkol dun sa Chris Pao Scholar or yung scholar dito sa Mindoro, kung alin dun sa mga in-interview natin. Kaya nung panahon na yun ay hindi ko pa po na-share ito. Pero ngayon ay pwede ko nang ibahagi sa iyo yung magandang balita na si Tita Moscow, nung napanood niya yung video tungkol sa iyo, sobrang natuwa talaga siya sa iyo. Tapos, pag nag-usap nga kami, ang sabi ni Tita, para ka daw bunso niyang anak. So, yun yung ano niya, para kanyang bunsong anak. At ang magandang balita dito ay ikaw ay magiging scholar ni Tita Moscow. So, yan yun. Ikaw ay makakatanggap buwan-buwan ng 2,500 pesos na yun ay para magamit mo sa iyong pag-aaral. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta ng paluan kasi meron namang magsusuporta sa iyo sa iyong buwan-buwan na pangangailangan sa iyong pag-aaral. Okay? So, anong sasabihin mo kay nanay? Ha? Good news po. Hindi na po siya mahirapan magastos po sa amin. Mm. Kasi mag-aaral na po sa elementary yung kapatid ko. Kaya siguro inisip niya na na ikaw ay doon na sa paluan. Okay. So, yun, makakatanggap ka ng 2,500 per month. Ano ang gusto mong sabihin sa iyong sponsor na si Tita Moscow na siyang magbibigay sa iyo ng iyong monthly allowance? Tita Moscow. Sige, Thank you so much po, Tita Moscow. Hindi ko po kayo bibigyan. Mag-aaral po ako mabuti. Hindi ko pa sasayang yung paghirap niya. Salamat po. Tinanggap niyo po ako. Salamat po sa pagtungsan. Marami pa po kayong matulungan. Thank you po. Thank you, Tita Moscow. Tita Moscow, maraming salamat po sa inyong pag-sponsor kay Mutya. Actually, mula pa nung napanood ka niya, minessage agad ako ni Tita. Sabi niya sa akin, Jason, akin na si Mutya ha. Sabi niya, akin na daw si Mutya. So, mula pa talaga nung mapanood niya yung video mo, gusto ka na niyang gawing scholar. Kaya ako, sobrang tuwan-tuwa din ako na dun sa napakagandang balitang yon. Pero hindi ko pa nga lang siya pwedeng agad-agad i-share. Dahil nga hindi pa na-finalize yung sa inyong tatlo. So, kaya naman ngayon, sobrang happy po tayo at sobrang nagpapasalamat po tayo kay Tita Moscow dahil sa kanyang pag-i-sponsor kay Mutya. Ayan. At hindi pa dyan natatapos. Hindi pa dyan natatapos dahil hindi lamang po si Tita Moscow ang gustong mag-sponsor kay Mutya. Meron pa pong isang gustong mag-sponsor kay Mutya, hindi lamang po si Tita Moscow. Yan po ay si Tita Rosie naman. So si Tita Rosie po, ang minessage niya initially ay si Ralph, si PB Ralph. And then sinabi niya po yun kay Pugong. And then si PJ, si Pugong naman po ay sinabi niya po sa akin at ibinigay niya yung contact information ko para ako ay ma-message naman ni Tita Rosie. Kaya naman, PB Ralph and of course Pugong, maraming salamat sa inyong support. And nakausap ko na din po si Tita Rosie, naka-chat ko na po siya. At yun nga, siya po ay magi-sponsor din dito sa kay Mutya. So sa ngayon ay hindi ko pa po nakuha yung kung ano yung amount na kanyang i-sponsor monthly. Pero pag nakuha ko na yung information na iyon, yun ay sasabihin ko din sa iyo. Okay? So, ibig sabihin, bukod dun sa 2,500 na matatanggap mo kay Tita Moscow, may matatanggap ka pa na allowance naman kay Tita Rosie na aalamin natin kung magkaano. Para in total, yun yung matatanggap mo buwan-buwan para sa iyong pag-aaral. Okay?
Ayun. So, ano naman ang gusto mong sabihin kay Tita Rosie? Naiiyak na siya. Sige. Anong... Naiiyak na po si Matcha. Bakit? Bakit ka nagiging emotional? Masaya po eh. Huwag mo taklo sa mukha mo. Okay lang yan. Okay lang. Sige. So, bakit ka nagiging emotional? Tutuwa po kasi po may magpapara na po sa akin. Hindi na po mababala mga magulang ko sa araw-araw gagastusin po sa akin. Hmm. Ayan. Nakakatuwa. Alam niyo po, talaga nakakatuwa itong si Mutya. Napaka-appreciative niya po. Saka yung mga salita na binibitawan niya, talagang ramdam mo na galing sa puso talaga. Saka, alam po yan, talagang galing sa kanya. Yung kung ano po yung nararamdaman niya, kung ano yung iniisip niya, iyon po talaga yung sinasabi niya. Kaya nakakatuwa. At marami po talagang natuwa dito sa kay Mutya. Kahit po si Pugong, ang sinabi niya din po na talagang natutuwa din po siya dito sa kay Mutya. Ayan. So, yun po ang ating magandang balita dito sa kay Mutya. Siyempre, ano naman ang kaya mong ipangako dun sa iyong mga sponsor? Una-una po, maraming salamat. Hindi ko po sila bibiguin. Tapos, tutuparin ko po yung mga pangarap ko. Tapos, gagawin ko po lahat para hindi po sila maano sa akin. Tawag doon, Ma-disappoint? ma-disappoint po. Mental block ko. Okay lang. Ah, Tapos, hindi ko po sasayang yung kalang mga tulong. Tapos, thank you so much po talaga. ayan. So, thank you so much po, Tita Rosie, Tita Mosco, and Tita Rosie. Maraming salamat po sa inyong constant support. Pero, hindi pa po dyan natatapos ang ating good news sa kay Mocha dahil meron din po tayong ibibigay naman sa kanya. So, bukod po dun sa pinabigay ni Tita Olive Juicy, meron din pong pinapabigay si Tita Mosco naman. Yeah. Ayan. So ito naman po ay pinapabigay ni Tita Mosco sa kay Mutya. Ito po ay para din sa kanyang mga gamit sa eskwela. Kaya naman Mutya, kung kaya mo nang pumunta ng tindahan kung saan pwede makabili ng gamit, bumili ka na ng gamit mamaya ha. O kaya bukas ha. Para pagbalik ko ay makikita ko na ikaw ay nakabili na. Malinaw ba? Opo. Okay, sige. So, yan. Ito pa ipinapabigay po ni Tita Mosco. Ito po ay 1, 2, 3,000 pesos. Ayan. Galing po yan kay Tita Mosco. Hindi pa yan yung iyong allowance ha. Yung iyong allowance ay magsisimula pag nagsimula na ang pasokan, which is June ang pasokan, di ba? So, yun. Sa simula ng June, doon magsisimula din na magpadala ang iyong mga sponsor para naman sa iyong allowance buwan-buwan. So, yan ay pambili mo ng gamit o kung ano ang kailangan mo na kailangan mong bilhin. Opo. Okay? Sige. So, final, ano ang gusto mong sabihin naman kay Tita Mosco? Ulit. Ubus yung ano ko. Tita Masgo, thank you so much po sa inyo. Tapos, mapapaaga po yung pagbili po ng mga gamit. Di ko na po problemahin yung mga gamit kong gagamitin ko sa school. Thank you so much po talaga. Ayan. Blessing po kami po. Dami po sana kayong matulungan. Yes. Ayan.
So, yan po mga kababayan, napakagandang balita nung ating daladala. Gaya nga po ng sinabi ko doon sa post ko doon sa Facebook kaninang umaga. Yung pagbalik po natin dito sa Pinagbayanan ay mas maraming blessing po tayo na bit-bit. Pero yan po ay hindi po yan nanggaling sa akin. Ako po ay instrumento lamang ng mga taong may mabubuting kalooban at may gininto ang puso na nais makatulong dito sa ating mga estudyante na mga kababayan. Kaya naman maraming salamat po sa inyong mga dear sponsors, sa inyong walang sawang suporta at sa inyong pagmamahal, sa inyong ipinaparamdam na pagkalinga dito sa ating mga estudyante. Thank you so much po. At ganun din syempre sa ating mga viewers and subscribers, maraming salamat po sa inyong palaging pagtangkilik, panonood, panonood without skipping ads, pag-share, pag-comment, pagla-like ng ating mga video. At kung nasa saang panig man po kayo ng mundo muli, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po naming prayers, tayo pong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all and thank you everyone. Have a great rest of your day. Thank you. Bye-bye. 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 Yeah. Hi, hello. Magandang tanghali po. Oo nga po eh. Nakausap niyo na po si Mancha? Hindi pa po eh. Ah, hindi pa? Salamat nga po. Salamat din po. Naibalita na po sa inyo? Hindi pa po. Hindi pa. O, i-video mo kami. Hindi pa? Anak, mamaya. Ayan, sorry. Ayan, so nandito po si nanay. Si nanay Telma. Siya po yung nanay ni Mutya. Ayan. So, nakausap ko po kanina si Mutya. Kausap po namin si Mutya kanina. Pero wala si nanay kasi nasa baba daw po kayo. Sa baba nga po, nag-iintindi po ako yung mga nagpapagawa po ng pinyan. Okay, PhilHealth. Kasi BHW po si Nanay Telma. Kaya siya yung tumutulong doon. Napaka-aktibo po niyan sa barangay. Ayan, hindi niyo pa po nakausap si Mutya. Ayun po, so nabanggit po kasi ni Mutya na yung meron daw kumukuha sa kanya na doon siya mag-aaral sa Paluan. Ay, ano nga po, sabi nga niya, hindi nga daw po siya mag-aaral doon. Hindi. Dali, to. Dali. Tutoy naman. Mamaya ka mag-inis. Naglilinis wala. Pinagagalitan ko nga po at sobrang magkalat. Ay, pinag-iidsa po niya. Papunta po pala dito. Ayan. Kaya naman. Ayun po. So, ay ano po ang plano ninyo para kayo Ay, di, kung saan po niya gustong mag-aral. Kung dito, ay di dito. Ayun. Ayun po. Pero kasama din po dun sa naibalita ko kanina kay Mutya na meron na po siyang sponsor. Salamat po. Salamat po naman. Ayan. At hindi lang po isa ang sponsor niya. Dalawa po ang kanyang sponsor. Salamat po. Salamat po naman doon sa nag-i-sponsor po sa aking anak. At yun po naman parang gustong-gusto naman po niya talagang mag-aral Saka yun po naman kahit nga po hindi ko na siya intindihin sa araw-araw kaya niya pong anuhin yung kanyang sarili. Basta po yan, gigising po yan ng alas 4, magsasaing, magwawalis na po yan, tapos kakain, maliligo. Basta po yan, gigising po ako mama, papasok na ako. Ganyan po siya. Ayun. So, bali yung commitment po nung sponsor niya, yung isa po ay magbibigay po siya ng monthly allowance kay Mutya na 2,500. Every month po yun. And then, yung isa pong sponsor, hindi ko pa po na-confirm kung magkano yung monthly allowance na ibibigay niya. Pero pag nakuha ko po yun, sasabihin ko din po sa inyo kung magkano man yun. Pero yun, sa tingin ko naman po ay siguro ay magiging malaking tulong na din para sa pag-aaral po ni Mutya. Ay, sobrang malaking tulong na rin po naman yun. Kung sa mga gamit lang po ng mga bata, matutugunan po naman noon. Ayun. Maraming salamat po. Tapos binigyan ko din po si Mutya kanina nung 3,000 pesos na yun naman po ay pinapabigay ni Tita Moscow.
Yun din po yung nagpabigay sa kanya ng 2,000 naman Opo. nung nakaraan. So Oo. ngayon, pinabigyan niya po naman ng additional na 3,000 pesos Salamat naman. po. Salamat po sa natulong po kay Mucha sa pag-aaral. Ayan. Mm. Pero deserving naman po kasi talagang kumbaga nakikita din po kasi ng mga viewers na itong batang ito ay porsigido at talagang marunong na bata. Kaya nakakatuwa. Ayan Salamat po po. mga kababayan. So, ayun, nakausap natin si nanay. Si tatay po ay nandito rin. Pero may pagkamahiyaan po kasi si tatay. So, ayun. Ayun lang po mga kababayan. Kasi pag kagaling po namin sa kay Christine ay nadaanan po namin si Nanay Telma. Kaya kinuha ko na din po yung pagkakataon para siya ay makausap. Ayan, thank you po sa lahat. Ayan. Thank you. Salamat po. Ayun. Salamat po. Sige po.